Ang Europa ay nahaharap sa isang nakakakilabot na krisis, na nagudyok sa Espanya na magpatupad ng mga hakbang upang labanan ang kakulangan sa mga mapagkukunan. Ipinatupad ang batas na paglimitado sa mga resources, na tinatanggihan ang buhay ng mga buntis at mga bata at pinipilit ang ilan sa populasyon na umalis ng bansa. Gayunpaman, ang paggawa nito ng legal ay mahirap, at ang mga tao ay bumaling sa mga ilegal na paraan upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sina Mia at Nico, isang mag-asawa, ay humantong sa punto ng ilegal na human trafficking patungo sa ibang bansa. Pinayuhan ng mag-asawa ng isang lalaking nakatagpo nila na magmadali dahil may mga pulis sa lahat ng dako at ang mga helicopter ay binabantayan ng sitwasyon mula sa itaas. Sa wakas, naging malinaw na kailangan nilang magbayad ng karagdagang bayad para sa pagliligtas sa kanila. Hiniling ni Nico sa kanyang asawa na ibigay ang huling bagay na natitira sa kanya, ang kanyang singsing sa kasal, at ibinigay ng babae ang mga alahas, kasabay ng mga luha sa kanyang mata. Sa wakas, ang pamilya ay nakarating sa isang container na dadalhin sa pamamagitan ng truck patungo sa daungan, kung saan ito ilalagay sa isang barko at ipapadala sa Ireland, at malinaw na buntis si Mia. May ilang mga pamilya na may maliliit na bata ang nagtatago sa container na kasama nila, ngunit hindi nag-uusap ang bawat isa dahil nag-aalala sila sa kanilang sariling kaligtasan. Binigyan ni Nico ang kanyang asawa ng isang pambihirang treat, isang tsokolate, at hiniling sa kanya na itabi ito para sa pagdiriwang ng kanilang kaligtasan. Sa pagtatapos ng lahat, ang Ireland ay isang bansang hindi kailanman susuko sa Europa, kaya walang alinlangan na makakahanap sila ng proteksyon doon. Umalis ang truck kinaumagahan, at nagtanong si Nico tungkol sa kapakanan ni Noah. Nakapili na siya ng pangalan para sa kanilang anak, ngunit mas gusto ni Mia na magkaroon ng isang anak na lalaki. Nag-aalala ang babae na hindi gumagalaw ang sanggol, ngunit tiniyak sa kanya ni Nico na ayos lang ang lahat. Huminto ang truck, at maraming tao ang nagkumpulan. Inutusan ng mga smuggler ang mga dumating na bumalik, at sa ilalim ng banta ng mga sandata, itinaboy nila ang lahat ng hindi isinasaalang-alang kung sino ang unang dumating at kung sino ang huling dumating. Tinamaan si Nico sa kaguluhan at itinulak palayo, sa kabila ng mga protesta at hiyawan ni Mia. Ang pangalawang grupo ay pinapasok sa isang berdeng truck sa kabila. Ang mag-asawa ay nag-uusap sa cellphone, at ang lalaki ay nangako na lalabas sa unang hintuan at muling sasama sa kanya. Ang truck ay nagmaneho sa mga lansangan habang ang mga tao ay nagpoprotesta sa pagkamatay ng mga bata at sa kalupitan ng gobyerno. Ang katawan ng truck ay puno ng mga butas ng bala, at nasaksihan ni Mia ang mga nakakakilabot, iyak, at kawalan ng magawa. Hindi nagtagal, pinahinto ng militar ang truck. Inutusan ng kanilang komandante ang driver na buksan ang truck, sa paniniwalang ang mga takas ay nagtatago sa likod ng isang huwad na pader. Inutusan niya silang lumabas o babarilin sila ng kanyang mga tauhan sa pader. Umakyat si Mia sa isang mataas na crate na gawa sa kahoy sa cargo hold nang binuksan ng isa sa mga babae ang pinto at nagpaputok ang militar. Si Mia, na nakahiga sa crate, ay nakatikom ang kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw sa takot habang ang kanyang mga kapwa pasahero ay pinagpapatay ng mga bala. Pagkatapos, itinapon ng mga sundalo ang mga bangkay, nilinis ang dugo, at pinakawalan ng truck. Sinubukan ni Mia na tawagan si Nico para balaan siya tungkol sa nakamamatay na inspeksyon, ngunit hindi niya magawa. Ang container ni Mia ay malapit nang may sakay sa isang barko, at siya ay nagsimula sa kanyang paglalakbay, hindi sigurado kung kailan niya makikita ang kanyang asawa o kung makakalabas ba ito ng Espanya ng buhay. Ang babae ay nakatulog na nakaupo sa tabi ng dingding at nagising sa marahas na galaw. Ang barko pala ay pumasok sa isang bagyo, at ang malalaking metal na container ay nahulog sa karagatan. Narinig ni Mia ang mga boses ng mga mandaragat at sinubukan nilang kunin ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit abala sila sa kanilang sariling kaligtasan at hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap. Tinamaan ni Mia ang kanyang ulo at nawalan ng malay bilang resulta ng isang partikular na malakas na pagkabigla. Ang babae ay nagkaroon ng kamalayan sa kumpletong katahimikan, walang naririnig sa labas, na tila lumipas na ang bagyo. Sumilip siya sa isang butas ng bala at napagtanto na ang kanyang container ay nahulog sa karagatan, at ngayon ay walang patutunguhan na inaanod ng mga alon. Tinangka ni Mia na tawagan si Nico, ngunit basang-basa at hindi na gumagana ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay naalala niya ang isang bag na naiwan ng isa sa kanyang mga kapwa manlalakbay, at sa loob ay natuklasan niya ang isang gumaganang cellphone. Gayunpaman, nakalock pala ito, kaya hindi siya makatawag. Napansin niyang tumatagos ang tubig sa mga butas ng bala at sinimulan niyang maghanap sa kargamento. Nakahanap siya ng mga damit sa isa sa mga kahon, na napapanahon dahil sa basa at malamig na kalagayan ni Mia.
Nagpalit siya ng tuyong damit at patuloy na sinisiyasat ang kargamento. Nakahanap siya ng headphone at alak, ngunit hindi ito makakatulong sa kanya na isara ang mga butas. Sa wakas, nakahanap si Mia ng tape at sinubukan pigilan ng tubig na makapasok sa container. Maya-maya ay natuklasan ni Mia ang kanyang notebook na naglalaman ng mga larawan ng kanyang anak at nakarinig ng desperadong iyak mula sa labas. Pagsilip niya, napansin niya ang isang berdeng container sa malapit kasama ang kanyang asawa sa loob. Sumigaw siya, ngunit hindi niya matulungan ang mga nalulunod. Nagpalit si Mia ng SIM card at sinubukan tawagan muli si Nico habang pinapanood ang container na lumulubog sa tubig. Nakapasok ang tawag, ngunit ipinaalam sa kanya ng voicemail na hindi makapagsalita si Nico. Patuloy niyang ni-replay ang maikling mensahe, na pagtanto na ang kanyang asawa ay namatay na. Naghanda siya ng kutsilyo sa pag-asang tapusin ang kanyang paghihirap, ngunit pagkatapos ay gumalaw ang kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, at ibinaba niya ang kutsilyo. Humiga si Mia para matulog, ngunit ang container ay nagsimulang gumawa ng mga kakaibang ingay, at nang magising siya, natuklasan niya na ang tubig ay nasa paligid niya at siya ay nalulunod. Siya ay sumigaw sa takot at pagkatapos ay nagising ng tuluyan. May malaking tubig sa container, ngunit ang antas ay hindi kritikal. Binuksan ni Mia ang isa pang crate at nakita ang mga plastic packaging box sa loob. Bagamat ang pagtuklas na ito sa una ay nakakainis sa kanya, mabilis niyang napagtanto na maaari silang magamit upang gumawa ng mga patch para sa mga butas ng bala. Ginamit niya ang mga nahanap na tubo para ibomba ang tubig palabas at takpan ang mga butas. Patuloy na sinusubukan ni Mia na makipag-ugnayan sa isang tao, ngunit walang signal ng network. Tiningnan niya ang kanyang mga gamit nang may tumawag sa cellphone. Dumating ang boses ng kanyang asawa sa cellphone, na nagpaalam sa kanya na ibinaba na ng driver ang mga ito sa labas ng lungsod at kailangan na niya itong maabutan. Inilarawan ni Mia ang kanyang nakakatakot na sitwasyon, at tiniyak niya sa kanya na gagawa siya ng plano. Kinain ni Mia ang huli niyang pagkain at tumitig sa karagatan ng mahabang panahon, umaasa ng tulong. Gayunpaman, sa gabi, nagsimula ang isa pang bagyo, nang makaramdam siya ng panganganak. Nagpupumigla si Mia sa container na puno ng tubig, na tinatawag ang kanyang asawa, ngunit sinong tutulong sa kanya? Sa kalaunan ay nanganak siya ng isang batang babae na hindi humihinga. Nanalangin si Mia para sa isang himala, at sinimulan ng bata ang kanyang unang pag-iyak. Inilagay ng babae ang inunan sa isang plastic container at gumawa ng lampin mula sa damit na nakita niya. Gayunpaman, ang sanggol ay tumangging kumain at patuloy na umiiyak. Naalala ni Mia na nakakita siya ng drill sa pagitan ng mga gamit at sinubukan niyang butasan ng kisame, ngunit patuloy na umiiyak ang bata, at lalong na-stress si Mia. Sinigawan niya ang sanggol ngunit mabilis na humingi ng tawad dito. Sa gabi, ang sanggol ay kumapit sa kanyang dibdib at nakatulog pagkatapos ng pagpapakain, na nagbigay kay Mia ng sandali upang kumain. Kinaumagahan, nagpatuloy si Mia sa pagbutas sa kisame, at nang malapit na siyang matapos, namatay ang baterya ng drill. Dahil sa pagkadismaya, sinubukan niyang i-on muli ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito gumana. Sinubukan ni Mia at nabigo na gumawa ng butas sa kisame. Sa loob ng container, sobrang init at walang hangin na malalanghap, kaya pinapalamig ni Mia ang sarili gamit ang tubig dagat, pabalik-balik na umaakyat sa butas sa kisame para lumanghap ng hangin ng dagat. Ang sitwasyon ni Mia ay mas komplikado sa pamamagitan ng kanyang pagtatangka na lumanghap ng hangin, na nagdulot ng pinsala sa kanyang mga kamay. Isang gabi, nakarinig si Mia ng kakaibang tunog sa labas at nagsimulang umugoy ng mapanganib ang kanyang container. Napagtanto niya na ang kanyang pansamantalang container ay nakapukaw ng interes sa mga balyena, na sinusubukan laruin ang hindi pamilyar na bagay na ito. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak, at si Mia, na hawak ang kanyang anak, ay kumatok sa mga dingding, umaasa na matatakot ang mga nilalang sa dagat. Nang nangyari iyon, nakahinga siya ng maluwag. Dumating na ang ika-6 na araw ng kanyang pagkakakulong. Halos tapos na si Mia sa paggawa ng butas sa kisame nang mabali ang kanyang kutsilyo. Sinubukan ni Mia na mangolekta ng mga patak ng tubig sa kisame ng container, ngunit kakaunti lamang ito. Tuluyan nang nawalan ng lakas si Mia. Si Uma, ang kanyang nakatatandang anak na babae, ay lumapit sa kanya sa estado ng pagkahibang, nakikiusap sa kanya na umalis. Inakusahan ng bata ang kanyang ina na hinayaan siyang kunin ng militar habang gusto lang niyang maglaro sa labas. Umalis si Uma habang humihingi ng tawad ang kanyang ina. Naramdaman ni Mia ang yakap ng kanyang asawa, na tumakip sa kanya at tiniyak sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Nagkamalay ang babae habang bumubuhos ang sariwang tubig ulan sa mga butas at sa kanya.
Inayos ni Mia ang ilang mga kahon para makaipon ng tubig, nang bigla niyang nahanap ang huling lata ng delatang pagkain. Matapos mapunan muli ang kanyang lakas, ipinangako niya sa kanyang anak na ilalabas niya sila rito at ipinagpatuloy ang kanyang plano ng pagtakas. Sa wakas, nagawa niyang alisin ang isang piraso ng bakal at nakita ang kalangitan. Tahasang tumawa si Mia bago umakyat sa ibabaw para tingnan ang dagat. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak na babae sa labas at ipinakita sa kanya ang araw. Pagkatapos palitan ng lampin ng kanyang anak, itinapon ni Mia ang lampin sa tubig at natuklasan ang mga isda. Gumawa siya ng improvised fishing hook mula sa mga wire at sinubukan makahuli ng kahit isa. Gayunpaman, ang kanyang mga pagtatangka ay walang saysay. Isang araw, nakakita siya ng isang eroplano sa kalangitan at tinangka itong balaan ng isang piraso ng salamin, ngunit nasugatan ang kanyang binti sa matalas na gilid ng hatch. Ginamit ni Mia ang nahanap na alkohol sa sugat at tinahi ito, habang halos mawalan na siya ng malay. Si Mia ay nagpalipas ng gabi sa pagbuo ng lambat mula sa mga wire dahil mayroon siyang isang buong kahon ng mga headphone. Sa wakas, nakahuli siya ng isda at kinain ito ng hilaw. Samantala, tumataas ang lebel ng tubig sa container, at sa kabila ng pagsisikap ni Mia na regular na pagbomba dito, ang kanyang pansamantalang container ay lumulubog ng mas malalim sa karagatan. Dumating ang ika-12 araw ng kanyang paglalakbay. Ipinakita ni Mia sa kanyang anak na babae ang mga larawan ng kanyang sarili sa trabaho at paaralan, gayon din ang kanyang ama na si Nico, ang may-ari ng isang maliit na tindahan na kinailangang magsara dahil sa kakulangan sa pagkain, ngunit ang mga tao ay palaging pumupunta sa kanya dahil palagi siyang gumagawa ng paraan, na ngayon ay siguradong hahanapin sila. Narito din ang larawan ng lola ni Nico, na nagsabing ang pangalang Mia ay gustong ibigay sa bata dahil ang ibig sabihin nito ay, mahabang buhay, at ito rin ang pambabae na pangalang Noah, na naglayag ng mahabang panahon bago nakarating sa lupa. Mayroon ding larawan ng kanyang kapatid na si Uma, na gustong maging isang piloto ngunit napilitang manatili sa bahay nang magsimula ang rehimen. Gustong-gusto ng batang babae na lumabas, at isang araw, bagamat nag-aalangan, dinala siya ng kanyang ina sa labas, kung saan napansin siya ng militar at dinala siya. Napansin ni Mia ang discomfort ng kanyang anak nang ikwento niya ang lahat ng ito sa kanya. Sinusubukan niyang painitan ng bata gamit ang thermos at alcohol lamp, binalot din siya ng sweatshirt. Kinakantahan niya ang kanyang natutulog na anak bago siya nakatulog, habang ang kanyang container ay patuloy na inaanod sa kung saan. Nang maglaon, ang tubig ay umabot sa kritikal na antas na tinukoy ni Mia. Lumitaw siya sa ibabaw, at nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Ang boses ni Nico ay nagmumula sa receiver, na nagsasabing hindi niya ito maabot at kailangan niyang iligtas ang sarili. Sinabi ni Nico na siya ay sugatan at nagtatago sa isang container, habang nakikipaglaban ng husto upang mabuhay, ngunit critical ang level ng kanyang dugo, at alam niya na malapit nang maubos ang kanyang oras. Nais niyang magpaalam sa kanyang pinakamamahal na asawa at sa kanilang bagong silang na anak na babae. Nangako si Mia na lalaban at ibinigay ang cellphone sa kanyang anak, na nagpahintulot sa kanyang ama na makipag-usap sa kanya. Ipinagtapat ni Mia ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa nang mamatay ang baterya ng cellphone at humina ang boses nito. Nakahiga ang babae sa itaas, nakatingin sa mga bituin, at napagtanto na nasa kanyang bulsa pa rin ang Snickers bar na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa ika-26 na araw sa dagat, ang container ay unti-unting napupuno ng tubig, at si Mia ay kailangang umakyat sa tuktok at manatili doon kasama ang kanyang anak na babae. Nang ang isang seagull ay dumapo sa container, na nagbigay sa kanya ng pag-asa na masagip, gumawa siya ng balsa mula sa mga kahon at mga debris. Kinuha ni Mia ang lahat ng kanyang makakaya mula sa lumulubog na container habang ang pansamantalang balsa, kasama ang kanyang anak na babae, ay inaanod sa karagatan at ang binti ni Mia ay sumabit sa mga lubid. Lumulubog ang container habang pilit na pinapalaya ni Mia ang sarili. Nagawa niya ito sa huling sandali, ngunit nang siya ay muling lumitaw, hindi niya makita ang balsa at sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Sa wakas, narinig niya ang sigaw ng kanyang anak at lumangoy siya patungo dito. Lumangoy ang mga balyena sa paligid ngunit sa swerte nila, hindi sila sinalakay ng mga ito. Dumating ang umaga, at nagkamalay si Mia, hiniling sa kanyang sanggol na patawarin siya, at sinimulang itapon ang mga isda na nahuli niya noon. Nagpasalamat siya kay Noah sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mga seagull na nag-iingay sa itaas. Sa kasalukuyan, isang bangkang pangisda ang naghagis ng lambat sa lugar. Napansin ng isang mangingisda at ng kanyang pamilya ang mga ibon na umiikot sa isang bagay sa tubig, nilapitan ito,
at natuklasan ang balsa kasama ang bata. Hinila nila ito sa bangka at napansin ang isang lubid na nakatali sa isang crate. Sa paghila dito, natuklasan nila ang isang babaeng nakatali dito. Binuhat nila si Mia, isinakay, at nagsagawa ng CPR para buhayin siya, at nang tila ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan, nagsimulang huminga si Mia. Nagkamalay siya at agad na nagtanong tungkol sa kanyang anak. Ibinigay nila sa kanya ang sanggol habang ang mangingisda ay tumawag ng ambulansya patungo sa kalapit na daungan na inaasahang darating sa loob ng 20 minuto. Tiniyak ng mangingisda kay Mia na ligtas sila dahil malapit ang Ireland. Inilalarawan ng kwentong ito ang isang makabuluhan at nakababahalang napapanahong problema ng mga refugee. Ang mga tao ay tumatakas sa kanilang mga bansa tuwing nagiging imposible ng manirahan doon, ngunit marami sa kanila ang namamatay bago makarating sa mga ligtas na baybayin. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.